Okay, so ganito guys, ginawa ko ng playbook yung process ko and hopefully maging madali na lang sa inyo siya kung paano gawin. So this is for creative niche and though kahit di ka creative, pwede pa rin. Tuturo ko sa inyo yung magiging process. So wag muna kayong malungkot kung hindi ito para sa inyo. Kung parang creative niche, parang hindi ako dyan, hindi ako creative na tao. Pwede pa rin. So anong laman nito? Script na gagamitin, may form, may prompt, may template, may mga structure, may guide. So, yan. Isa-isahin natin. So, baling ginagawa ko guys, ganito lang. Gumagamit lang ako ng dalawang platform to find client. Ano yung platform na ginagamit ko guys? Ang platform na ginagamit ko is 1, Facebook group, 2, Instagram. Yun lang. Hindi ako gumagamit ng LinkedIn, ng OLJ, ng Upwork. Dalawa lang. Instagram and Facebook group. So, paano sa Instagram? Sa Instagram, ginagawa ko, nagsisend ako ng message sa lahat ng business owner na makikita ko na foreigner. Ganon. So, may isend lang ako sa kanila na message. And for Facebook group, hahanap naman ako doon ng Facebook community ng mga business owner ng nasa abroad. So, huwag kayong pupunta sa Facebook community ng mga VA. Kasi pag nagpunta kayo sa Facebook community ng mga VA, hindi kayo i-hire ng naghahanap din ng trabaho. Hahanap kayo ng group ng mga business owner. Next tayo, punta tayo dun sa script. So, anong nakalagay dun sa script? So, ganito lang guys, simple. Wala akong titagong lihim sa inyo. Lahat ito ibubunyag. Ito yung script. So, I came across and ito yung nag-work sa akin guys. And hopefully, pwede nyo naman, customizable naman to. Pwede nyo ito i-edit. So, ang nakalagay dito, I came across your page and really love what you're doing. Tapos palitan mo lang yung placeholder dito. Ngayon, yung placeholder dito, depende kung ano yung business nung mo, diba? So, I'm a graphic designer, video editor, and content creator. So, ang problem, paano yan? Hindi ako graphic designer, hindi ako video editor, and hindi ako content creator. Huwag kayong mag-alala guys. Meron akong ituturo sa inyo na strategy kung paano nyo magagawa. Pero this will be your niche pa rin. Kahit hindi kayo graphic designer, kahit hindi kayo video editor, and hindi kayo content creator. So, pero mas advantage kung graphic designer ka na, kung video editor ka na, and kung content creator ka na, advantage mo na yun. Okay, let's proceed. Who helps brand like yours elevate their visuals and engage more consistently? If you're in need of content support or need help, I'd love to send you a pre-week content. So, meron tayo ditong lure. May pang-akit tayo, meron tayong magnet, mag-offer tayo ng 1 week pre-content sa kanya. So, to take interest, para magkaroon siya ng interest dun sa message mo. So, ang mangyayari, hindi ka magtatrabaho sa kanya ng isang linggo. Guys, hindi huwag kayo magtatrabaho sa kanya isang linggo. Yan ay hindi tayo libreng magtrabaho. Magbibigay ka lang sa kanya ng 1 week pre-content. So, yung 1 week pre-content, actually, hindi naman kailangan na 1 week pre-content. Pwedeng 3 content, 2 content. Ikaw bahala. Pero personally, gusto ko mag-send ng 1 week pre-content. So, that's the way kung paano mo siya i-offer. So, guys, nung nag-start ako, wala akong portfolio, wala akong resume, wala. Ito lang gamit ko. 1 week pre-content. Ito lang yung ginagamit ko na portfolio. Ito lang yung ginagamit ko na resume. So, kung wala kayong portfolio right now, wala kayong resume, don't worry. Akong bahala sa inyo. Okay, so next tayo. Sinesendan pala guys. Sinesendan natin ng message. Ang nagre-reply lang dyan sa 25, isa lang yung possible na mag-reply. Ang hirap no? Ang 25 na sendan no, walang nagre-reply talaga. Nung last Wednesday, may nag-webinar. Tapos, nag-send siya ng message sa 10. 10 yung silendan niya. Mga ilang oras lang, may nag-reply sa kanya 2. Kinabukasan, may nag-reply sa kanya ng 4. Tapos, may nakaschedule na ng 4 call. Ganun kabilis guys. Sabi ko, mas magaling ba to sa akin na? Isamantalang ako, nung nagsisend ako ng message, sa 25, sa 50, isa lang yung nagre-reply sa akin. Pero sa kanya, 10. 2 na agad yung nag-reply. Grabe yung interest sa kanya nung Pero same lang naman yung ginamit namin na script. Pero yun nga, siguro maganda lang yung napili niya na industry. So mas marami nagre-reply. So ngayon guys, for example, hindi siya mag-reply agad. Kung hindi siya mag-reply agad, meron tayong follow-up message after 3 days. So parang hindi naman nasayang yung pag-target mo. And strategic ito guys kasi mas maiksi yung message dito. Kasi dito, alam mo yun, tamad kasi magbasa din yung ibang mga business owner wala silang time. So, baka nila hindi mabasa, meron ka pala itong pang-akit, meron ka palang lure dito, may magnet ka pa dito. So dito sa second message, strategic siya at meron kang mas maiksing message na sinasabi na meron kang 1 week pre-content na offer. Okay? So, yun lang yung purpose nung follow-up message. Para kasi yung 1 week pre-content, yan yung value mo. Nagbibigay ka ng value na may kaya kang gawin para sa kanya. So, okay? So, let's proceed. So, pag nag-reply siya sa'yo, ito na guys. Pag nag-reply na siya sa'yo, ito na yung pinakamalagang kailangan mong gawin. May 2 kang kailangan gawin. Ang una mong kailangan gawin, ipapasagutan ka na form. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung form. And pangalawa, kailangan makapag-schedule agad kayo ng quick call. So, kailangan ma-pitch mo sa kanya yung ginagawa mo and yung 1 week pre-content, kailangan mong maipakita sa kanya and ma-impress mo siya and ma-close mo yung deal. Okay? So, ganun ako guys. Ginagawa ko, pagka send ko ng form,
form, gagawin ko yung 1 week pre-content kasi yung form na to, ito yung magiging paraan mo para magawa mo yung 1 week pre-content. Then pag tapos na yung 1 week pre-content, naka-ready na kami sa call, mas maganda kung kinabukasan makapag-call na agad kayo or same day makapag-call na din kayo. Kasi pwede mo naman gawin tong 1 week pre-content ng 2 oras, 1 oras, kaya mo yan. Puspusin mo ng kung naka-schedule na agad kayo ng quick call. So, yung quick call, dito mangyayari yung decision making. So, mamaya, i-discuss ko sa inyo itong form and itong quick call. So, proceed pala tayo sa form. Yung form, may dalawang purpose. Ang form is una, malaman mo kung match kayo ng client. Pangalawa, ang purpose ng form, para ito yung magiging reference mo in creating the 1 week pre-content. Okay, sige, let's proceed dun sa form. Ito yung laman ng form. So, ang laman ng form is, number 1, it's the content questionnaire. Yan, so, yung name, email address, ano yung name of business, ano pa ba, location, nakalagay dyan. Tapos, have you previously used social media service? Ano yung mga ginagamit mong social media platform? Gaano ka ka-frequent gumamit? Ano yung challenges mo? Anong stage ng growth ka na dun sa social media mo? Is it conversion? Is it demand generation? Or brand awareness lang? Para alam mo yung expectation niya. Pag nagtrabaho ka sa kanya, is it para ba sa conversion? Sa lead generation? Sa demand generation? Or for brand awareness lang? Are there specific features or service you would expect? So, isasabi niya dito, ano yung mga services niya? Ano yung products niya na kailangan na i-promote? Next, ano yung mga additional information na kailangan mong malaman? Ano yung purpose? Ano yung mission? Tapos, ano yung target market? Ano yung age, location, occupation? So, lahat ng information na yan, mahalaga. Mahalaga ito, guys. Kasi kung wala ka nito, meron pa itong mga question na kadagdag mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung buo. Kasi ito yung gagamitin nyo to create the content. So, paano nyo gagawin yung content? So, ang kailangan nyo sa pag-content is dalawa. Meron kayong dalawang kailangan. Taas ng kamay guys yung marunong gumamit ng Claude or ng ChatGPT. Kung hindi kayo marunong guys, kailangan nyo yung pag-aralan nyo. ChatGPT, AI. So, kailangan nyo gawin guys. Ganito ang gagawin natin. I-train natin guys yung ChatGPT as a marketing specialist. So, ang gagawin nyo, alam nyo nung during the ICT namin, manual namin ginagawa to guys. Manual kami gumagawa ng demographics, manual kami gumagawa ng psychographics, behavioral data. Kasi during that time, walang AI, walang ChatGPT. Hindi ko alam kung meron na, pero hindi kami gumagamit nun. Manual namin siyang ginagawa. Pero right now, hindi mo na siya kailangan gawin ng manual. Kasi kapag content creator ka guys, this is the foundation of your content. Bakit sinabing foundation ng content? Kasi ito yung mag-establish nung content mo. I mean, kailangan maintindihan ng ChatGPT kung sino yung target audience ng potential client mo. Para pag nagawa ka ng content, naiintindihan niya yung demographics, yung psychographics, yung behavioral data, yung personal profile, yung psychographics, yung pain profile, yung desire profile, yung shopping behavior, yung values, yung goal, yung pain points, yung aspiration. Alam mo yun, pag naiintindihan ng ChatGPT yung lahat ng information na yon, alam niya kung ano yung content na gagawin niya para dun sa client niya. And alam nyo guys, sobrang advanced na ngayon ng AI, pero ako until now, ganito pa rin ako gumawa ng foundation sa content ko. May prompt pa rin ako since siguro, kailan ko pa ito ginagamit. Ilang years ko na itong ginagamit. And still now, ganito pa rin ginagamit ko. And may ibang way kung paano pa ito gawin. Pero, alam mo yun, nasa basics pa rin ako. And yung basic, guys, ang kailangan nyo lang gawin, may mga placeholder dito. So, for example, ito, client name. O, ilalagay mo lang dito yung target audience, yung anong target. Saan nyo makukuha yung information ito? Diba dito nyo yung makukuha sa form. So, hindi nyo magagawa to kung wala itong form. Mahalaga itong prompt na to dahil nandito sa form lahat ng information na ilalagay nyo. So, this will be your first job. Ito lang yung pinakang magiging trabaho ninyo guys. To copy and paste all the information from this form to this prompt. This will be your main job guys. To establish a foundation. Anong gagawin? I-copy nyo lahat ng information ipoprovide mula dito sa form papunta dito sa prompt. Meron ditong mga placeholder na kailangan yung i-fill up. And sa whole ng prompt na to, marami tong page guys. 4 lang nilagay ko. Kailangan nyo, yun yung unang-una nyong kailangan gawin. I-fill out ninyo lahat ng placeholder. Saan nyo kukuhain yung information? Galing sa form. Pinapaulit-ulit ko guys para maintindihan nyo. Okay. After nun, i-copy nyo to. Pag na-copy nyo to, ipi-paste nyo na siya sa ChatGPT. And pag pinaste nyo sa ChatGPT, bibigyan nyo na kayo ng result. Okay, bibigyan nyo ng result. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Demographics, psychographics. Yung demographics guys, age, gender, education level, income, location, psychographics, values, interest, attitude, behavioral data, purchasing habits, brand loyalty, preferred communication. So, naiintindihan nyo ba kung bakit mahalaga to? Kasi kung hindi naiintindihan ng ChatGPT to, generic yung ibibigay niyang content sa inyo. Pero kung naiintindihan niya to, bibigyan niya kayo ng content na ang target
is yung target audience talaga niya. Gets? So mahalaga to guys. Hindi lang mahalaga yung pag-build ng foundation. Hindi lang mahalaga na i-train mo yung ChatGPT as a marketing specialist. Ang pinakamahalaga din, pangalawang job mo, ito yung pangalawang mong job. Ang pangalawang mong job is to create structure for your content. So guys, basically, pinag-aaralan natin ito nung high school. Pinag-aaralan natin yung kung paano tayo magsulat ng essay, di ba? So ngayon, ang gagawin nyo guys, hindi nyo na din kailangan magsulat manually. So ang kailangan nyo lang, with all this placeholder, papalitan nyo lang ito ng information from your client. So maraming structure ng content. So ngayon, yung mga contents na yon, i-fill out nyo lang to. Yan, lahat yan. So ngayon, pag tinapin nyo to, pinaste nyo to sa ChatGPT, automatically, may bibigay na sa inyo yung ChatGPT ng structured content. Meron ng intro, inflection point, rising action, climax, falling action, and resolution. So, yung bibigay niya sa inyo na content, maganda. So, hindi not sure kung meron ditong mga affiliate. Diba gumagawa kayo ng script pag mga content creator, hindi kayo basta-basta lang kung ano lang sabihin nyo. Kailangan may structure kung paano nyo sinusulat. And this is the structure na kailangan nyo for the script writing ng client ninyo. Kasi guys, ganito yung ginagawa ko. Nagsusulat ako, pag sulat ko, send ko sa client, pag send ko sa client, i-review niya. Pag na-review niya, in-edit niya, dinagdagan niya ng technical details. Pag nadagdagan niya ng technical details, i-record niya yon. Pag na-record niya, ibabalik niya sa akin. Pag balik sa akin, i-edit ko siya. Okay? Naintindihan niyo yung purpose kung bakit tayo marunong dapat ng structure? Kasi this will be our primary job. Ang primary job natin is to write a good structure ng content. Okay? So, hindi lang sa script ginagamit ang structure. Ginagamit din siya sa carousel. I'm not sure kung familiar kayo. Alam niyo yung sa Instagram, carousel yung nagsaswipe, sinaswipe, di ba yung mga slides? Ang tawag doon is carousel. Also, dito nyo din kukuhain yung structure. Dito nyo din kukuhain yung structure na yun. Okay? So, hindi lang isa yung structure, guys. Marami pang structure. May before after bridge, meron pang, ano ba to? Yan, the goal, big dream, the challenge, may example na dyan na pwede nyo gamitin. And also, may mga hooks pa dito nakasama. So, meron yata akong 1,000 hooks na inclusion pa dito. Just to make your contents, good, with good structure. And alam nyo guys, since nag-start ako dun sa mga client ko, same structure lang yung ginagamit ko sa kanila. And sobrang gustong-gusto nila yung mga nasusulat ko. So ito yung primary job nyo guys. Unang primary job niyo is to build the foundation, to train the ChatGPT with the right foundation, to train it as a marketing specialist, and to feed it with the right information from your client. Okay? So next is to build the structure for your content. And lastly, kailangan mo na siya syempre execute. So kung carousel yan, ilalagay mo siya sa graphic design. So may mga templates ka na ditong ilalagay. Kapag video naman script, mag-edit ka ng videos. So after that, ilalagay mo na siya sa PDF form, lahat ng 1 week content mong ginawa. Then after that, yan, sa pricing tayo. Paano mo siya pre-presyon? Paano ako mag-presyo guys? Mura ako mag-presyo sa totoo lang. Pero alam yun, ang goal ko kasi, hindi ako magiging employee, hindi ako mahawakan ng client, kundi maging business ko yung service ko. So for example, sa start plan, ang presyo ko lang doon is $500. Sa Rise plan, $750. Sa Scale plan, it's $1,000. So sa start plan, 20 contents yun. Sa Rise plan, it's 30 contents. Sa Scale plan, that's 40 contents. So alam nyo guys, sa totoo lang, sa akin okay na to yung 500. Kasi kung 500 times 60, ang taas ngayon ng dollar. Alam nyo ba? Highest peak ngayon ng dollar, 60. So kung 60 times 500, that's 30,000. And that's not bad, diba? For one client, parang ka na ding teacher na nagsweldo ng starting, diba? And imagine ang usapan dito guys, hindi siya usapan na about sa may timer ba yan? Meron ba yung nagtatrabaho ka ba sa oras na to? Hindi ganun eh. Ang usapan dito, meron ka bang deliverable? Meron ka bang 20 contents na na-provide sa akin within that month? So, hindi dyan usapan kung sinong gumawa, kailan mo ginawa, anong oras ka nagtatrabaho. Ang usapan dito, na-deliver mo ba yung 20 contents? So, dun papasok yung strategy mo on how to offer your service and also kung paano mo mas-scale yung business mo. So, sa tingin nyo, possible ba yung 20 clients with this kind of format na ino-offer mo yung service mo as package? Possible? Yes. Possible. Diba? Kasi pwede mo nang ibigay sa iba yung trabaho, pero ang primary job mo is to create the content. So, establish the foundation and to create the content. And kapag na-create mo na yung content, pwede ka nang humanap ng graphic designer, pwede ka nang humanap ng video editor na gagawa nun para sa'yo. Tama? So, ngayon, kahit Yes. ako, kahit mag 100 clients pa ako, kayang-kaya ko. Kasi ito din yung purpose ng pag-live ko, to find good talents. Alam niyo guys, lahat ng assistant ko ngayon with my 20 clients, dito ko lang dinamit sa TikTok ang pagla-live ko. Kaya hindi ako tumitigil. Kaya di ba, bakit nag-ano ka pa? Nagla-live ka pa? Bakit ka pa nag-webinar? Kaya ang purpose nito guys, to build network with good, alam mo yung talented people sa TikTok. Next tayo. So, ipakita ko sa inyo kung paano naman i-pitch. Hindi pala, kasama pa dito pala yung brand design, brand guide, and brand audit. Pakita ko sa inyo kung paano mag-pitch.
So, kung paano ko siya na-close deal. Yan, ganito ko lang siya guys, pinipitch sa client. So, ang ginagawa ko guys, ganito lang. Nilalagay ko lang yung content o yung 1 week content na ginawa ko doon sa deck. So, for example, ito. So, nag-schedule na ng call yung client. So, pagka-schedule niya ng call, ipipresent ko sa kanya yung 1 week pre-content. So, ganito yun guys. Sabihin mo sa kanya, ito yung first post. Ito yung for Monday post. Maganda ba guys yung design? Simple pero may dating. Professional looking, di ba? Sabihin ko sa kanya, bakit ganito yung design natin? Bakit ganito yung caption? Bakit ganito yung text na nakalagay? Kailangan guys, mag-appear ka na expert on this industry. Na bawat nilagay mo dyan at bawat ginawa mo dyan, may reason yan. Which is to attract traction, views, and also to convert sales. So, this is the first sample ng post. So, second sample. So, ito. Yan. So, lagay uli yung caption, explain ko lang sa kanya guys. Ito, i-impress ko lang din siya kung paano, bakit ganito yung paggawa ng content. Then, next is yung video. So, papakita ko sa inyo yung videos. The biggest misconception about sleep, that exhaustion automatically leads to sleep. In insomnia, exhaustion increases cortisol and alertness, especially in midlife women. Hormonal shifts lower progesterone and melatonin, while cortisol stays elevated. That's why you feel tired but wired. Sleep returns when our circadian rhythm, our sleep drive, and our nervous system regulation all align. Sleep isn't passive, it's biological coordination. If you feel tired but wired and don't understand why, this is exactly what I teach. You can learn how to realign your sleep system inside my restorative sleep method. Comment tired below to access my free masterclass to get started. Ay guys, ganda no? Sa tingin niyo, ako ba yung gumawa nun? Ako ang gumawa nun guys. So, hindi ako gumawa nun. Pinagawa ko lang yung sa iba. Ano sa tingin niyo yung ginawa ko dun? Ang ginawa ko dun is yung, wala nyo guys, anong ginawa ko dun? Ang ginawa ko dun yung script. So, ginawa ko yung script, pinasa ko siya sa client, pagpasa ng client, inedit niya lang with technical information na alam niya, then binalik niya sa akin. Ako yung bahala na dun. Ang option nito guys, marunong din ako mag-video edit guys. Creative naman ako. Ako yung mag-edit or ipapa-edit ko sa iba. Yun. Ganun yung dalawang option ko. Pero mas maganda, advantage talaga kung marunong ka na mag-edit. Kasi bakit mo pa ipapasa sa iba kung kaya mo namang gawin? Eh pera na yun, makikihati pa yung iba para sa'yo, di ba? So, mas advantage kung ikaw na. Okay? So, yun. Papakitaan ko siya ng ilang video lang, sample, kasi sinendan ko siya ng script. Yung sample ko guys sa kanya na 1 week pre-content, hindi pa yung video. Script lang yon na sample sa kanya na sasabihin ko sa kanya, ganito yung magiging kalabasan niya. Ganito yung kakalabasan ng content niya. Okay? So, and alam niyo guys, yung pag nakita niya yan, imposible hindi siya mag-say yes. Okay, next. So, papakitaan ko siya, sabihin ko sa kanya, ito yung brand guide, ito yung font, ito yung mga colors natin. So next, ito sasabihin ko sa kanya yung pillars, ganito yung mga magiging content natin going forward, weekly, monthly, diba? Every month, ganito yung mga magiging kakalabasan, may about me, service, expert, product post, long form, hard sell, may client review, educational content, personal post, collaboration. So iba-ibang niche, iba-iba syempre yung pillars. So kailangan mo din pag-aralan kung ano yung klaseng client siya. So after that, sasabihin ko yung process. So ngayon guys, ito kailangan, simpleng process. Huwag kayong magbibigay ng process na sobrang complicated sa client. So ang first process guys is the onboarding call. Yung onboarding call, yun na yun. Pag pinitch mo na sa kanya, i-consider mo na yun as onboarding call. And after the call, kung magde-decide siya kung ano yung package niya. After nun, immediately, pwedeng after ng call, start ka na agad ng trabaho or kinabukasan. Ang gagawin mo guys, magre-research ka na. Anong ginagawa sa research? Ang ginagawa sa research, pupunta ka sa mga direct competitor niya. Pagpunta mo sa direct competitor niya, hahanapin mo yung mga most performing contents, yung mga nag-gain ng million views, yung mga nag-gain ng good traction, ng engagement, and kukuhain mo yun, yung information na yun, then gagawa ka ng sarili mong i-feed mo siya dun sa structure mo and dun sa foundation mo and magkakaroon ka ng sarili mong content. Gets? So that will be your research process. Hahanap ka talaga ng sobrang daming information for your clients and usually mahanap yun sa mga direct competitors niya. Okay? After that, kapag nakapag-research ka na, mag-script writing ka na and copywriting. Yung script writing, yung script writing is para sa reels, yung copywriting is para sa carousel. Okay? Yung carousel guys, ito yung sinasabi ko sa inyo carousel. Yan, sinaswipe yan. Okay, gets nyo na kung ano yung carousel. Next is film and edit. So after nun, kapag napa-approve mo na yung copy, napa-approve mo na yung script, ang mangyayari dito guys, alam nyo ba guys na minsan same day edit ako gumagawa ng content. Kasi ang ginagawa ko, tinatapos ko na lahat ng script, tinatapos ko na lahat ng copyright, and sobrang dali lang naman yung gawin. Then, yung pag-design ng graphics and yung pag-edit ng video, kahit same day ko na lang siyang gawin. Kung nagtitipid ako nang hindi ko maipasa sa iba yung trabaho, same day ko siya ginagawa. So, yun, ganun guys. And film and edit. So, pag film, ipapifilm mo sa kanya, ibabalik sa'yo.
i-edit mo. Edit yung mga graphic design, then upload. I-upload mo na siya. Manual ako guys nag-upload. Hindi ako gumagamit ng scheduling app. Kasi, pag nag-scheduling app ako, hindi siya nadadagdagan ng music. So, meron akong assistant ngayon na siya yung nagpo-post na on-site yung assistant ko guys. Kasi gusto ko hawak ko yung account. Hindi naman pwede na sabihin ko, oh Darlene, ikaw mag-upload. Eh di makukuha mo yung account ng client ko. Diba? So, maganda on-site. Ay, Diba? ganun So, pala okay. yun. Sige, sabihin ko sa inyo yung part ninyo at ano yung mga magiging task ninyo dito. So, yung first part, tatlong option nyo dito. The first part is yung onboarding call. Ang pwedeng gumawa nito is ikaw. As much as possible, aralin mo. Aralin mo kung paano ka mag-onboarding. Natutunan guys ang pag-onboarding. Yung pag-pitch, natutunan yan. Pangalawang option, kung meron kang kaibigan na galing sa BPO or meron kang kamag-anak na magaling magsalita ng English, so advantage siya talaga ng mga nagbi-BPO eh. Yung communication skills nila, hasa-hasa yung mga civil engineer, hirap na hirap mag-English yan. Di ba? Taas ng kamay yung mga civil engineer dyan. Hirap mag-English. Di ba? Ang hirap-hirap mag-English. So, alam mo yun, so kailangan natin ng tulong. And the third option, pwede niyo akong sabihin, hey Jeremiah, merong nag-reply sa akin dun sa call to outreach ko. Samahan mo ako mag-onboarding. I-close deal natin to. Eh di syempre, alam niyo na, may hati ako dyan. Ako nag-close, sila nga, hindi niyo kami ng hati. Di ba? Pero syempre guys, mas maganda na kayo talaga, kayo yung mag-close para wala na kayong kahati. Di ba? As much as possible, aralin niyo yung pag-pitch. Pero kasi natutunan ang pag-pitch through experience and also pag may nakikita kang iba na gumagawa nun. So, mas maganda sa simula siguro, pwede nyo akong tawag-tawagin or meron kayong kasama na iba para gawin siya. Then, eventually, kapag nakita nyo na, ay, ganyan lang pala, dali lang naman pala yung Jeremiah. Ako na muna, ay, hindi ko nakita sasama. Okay lang, mas maganda yung ganun. Mas maganda na kayo yung matuto talaga. And kung kaya nyo na sa simula pa lang na kaya nyo na mag-pitch, kayo na yung gumawa. Bakit? Eh, parang wala kayong kahati, di ba? So, research. Yung research part, kayo magtatrabaho niyan. Dali na niyan. Baka naman ako pang pagtrabahuin nyo yan. Kaya nyo na yan, guys. Di ba? Yung script writing, kayo na din yan. Anong gagamitin nyo dito? Yung binigay ko sa inyo na prompt and yung binigay ko sa inyo na foundation na structure. Okay? Content structure. Gamitin nyo yun, guys. Then, next is yung film and edit. So, ang film and edit, meron kayong tatlong option din. Ang first option nyo, kayo ang gagawa. Bakit kayo ang gagawa? Ito yung recommended ko talaga. Mag-aral kayo ng skills para wala kayong kahati sa sweldo nyo. Di ba? And also, sa simula talaga, kayo dapat na yung, para alam nyo yung efficiency, alam nyo kung gaano kang ginagawa ang isang bagay. Sa second option, kung may kaibigan kayo, may anak kayo, may kapatid kayo na marunong, sila yung pagawin nyo. Okay? Tapos bigyan nyo lang ng 50 pesos. Tapos yung third option, pwede nyo akong tawagin. Eh Jeremiah, baka meron kakilala dyan na talents kasi live ka ng live. Baka may nakilala ka dyan na sobra naman sa'yo. Hindi, alam mo yun, bibigyan ko kayo ng mga kakilala ko na nakilala ko lang dito sa TikTok. So, and the last part, ikaw na to, trabaho mo na to, yung pag-upload. Okay? Gets? Then, after that, ito kasi ang ginagawa ko. Kung wala naman kayo nito, okay lang. Pakitahan nyo pa siya ng ibang mga sample. Yan, ganito yung mga graphic design. Guess what? Ako ang gumawa niyan. Joke, hindi ako ang gumawa niyan. Pinagawa ko lang yan. So, next. Naghahang ba ako, guys? Hindi ako gumawa niyan. Pinagawa ko lang yan sa iba. Tapos pakita mo pa ng ibang mga sample. Impress mo yung client mo. Ganyan, may mga proof report ka. Tapos ito pa. Tapos ito pa. Tapos dito na. Mag-close ka na ng deal. Yan, pipili na siya dyan. Okay. Alam nyo guys, after ng presentation ko, hindi naman sa pagmamayabang, sinasabi lagi sa akin ng mga client, what a presentation. Yabang. Hindi naman ako magaling mag-English, pero alam mo yun, nagagandahan sila dun sa presentation ko. So, okay yan. So, pipili lang sila dyan. Usually, pinipili nila yung pinakamababa. Then, eventually, ang ginagawa ko guys, para mapataas sila, after 2 months or after 1 month, magpo-propose ako sa kanila, pwede bang mag-upgrade tayo sa 750 or mag-upgrade tayo sa 1,000. And, nangyayari yun guys, nag-upgrade talaga sila. So, imagine nyo guys, magkaroon kayo isang client na 1,000, di ba? Then, yun, after that, pag nakapag-close deal na kami, sasabihin ko sa kanya, oh, wag kang, kapag kailangan mo ng tulong in this area, may admin assistant, may technical assistant, may video editors, SEO specialist, graphic design, Google Ads, may nurse, may accountant, may civil engineer, kung ano pang trabaho kailangan mo, ako ang puntahan mo and mayroon ako ibibigay sa'yo. Kahit wala naman talaga. Ano pa lang ako nun. So, pero gusto ko na, alam mo yun, mag-appear ako na, hindi mo na kailangan humarap ng iba. Ako na yung pupuntahan mo kapag Tama. Yes. Tama po. yun. Tapos, yun, pipresent ko lang sa kanya, mag-go high level. So, nag-go high level din ako, guys. Hindi ako expert, pero yung kapatid ko siya yung expert on this area. So, tandem talaga kami. Kasi ang social media, ang tandem niya lagi go high level. So, yung go high level, mas technical siya.
So, and medyo mahal-mahal ang singilan dito. Pero, yun. Papakita ko lang din sa kanya na marunong ako nito. Para nga, pag kailangan niya ng tulong, ako na yung pupuntahan mo. Okay? Yan, okay. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng playbook. Yan. So, ganito yung, paano nyo, pag nakuha nyo to guys, ito yun. Yan, so, ganito yung laman niya. May ano dito. Tapos ito. Script. Nandiyan yung script. May tips dito. Send at least 20 outreach per day. Nandiyan yun, guys. The next, yan, may questionnaire form. Ito yung questionnaire. I-click nyo lang dito, make a copy para sa sarili nyo. Kasi pag ginamit nyo to guys, sa akin mapupunta yung client ninyo. Gagawa kayo ng sarili nyong copy. Dito, make a copy. Tapos ito, content creation prompt. Tapos nandito na din siya. Click nyo lang dito. Tapos magpo-proceed na yan. Maraming page yan guys. Hindi lang yun yung isang pinakita ko. Tapos nandito yung content creation structure. Click nyo lang dito. Tapos ano pa ba yun nandyan? Ito pa, yung one week pre-content. Dito yung ilalagay yung one week pre-content. Aside dun sa pitching, ilalagay nyo sila sa isang PDF file. Tapos nandito yung mga template, brand audit template, tapos yung brand design template, nandiyan na. Gawa ko yan lahat, guys. Di yan nakuha lang sa TikTok. Tapos yan, editable templates. Tapos yan, nandiyan na yung mga designs. And marami pa akong templates ibibigay sa inyo. I-attach ko na lang dun sa after. Yan. So, yun. So kung nakabot ka sa point na to, ito na yung susunod mong gawin. So kung meron kang skills, kung video editor ka, graphic designer, or may other skills ka, or remote professional ka, you can join my community here. So dito nag-a-announce ako ng mga job opportunities. So may chance ka makapag-work sa akin. So it's a WhatsApp community. So kapag tiniskan mo tong QR code na to, madadirect ka dun sa WhatsApp na yan. Then next is yung uh, kung gusto mo na magkaroon ng access sa playbook and dun sa recorded video, so it's only 199 pesos. So ang inclusion na is recorded webinar, playbook access, may community na rin, tapos exclusive webinar for playbook holders. So meron pa mga future na webinar, mas in-depth on client getting and other workshop.